Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Sa isip ni Liruotay, buntis ba ang ate ko? Anak ba ng lalaking to? Totoo ba lahat ng to? Hindi naman siya pangit, pero hindi rin siya yung tipo ng lalaki na gusto ng ate ko. Mas gusto niya yung mas matatanda. Bakit siya nakipagrelasyon sa isang binatang nasa early 20s? Sandali, baka niloloko lang siya ng lalaking to. Minsan, ang pag-ibig ay nagpapababa ng Kailangan kong iligtas ang ate ko sa lalaking to. Tinanong ni Liruotay sina Wu Chen at Liruobing, paano kayo nagkakilala? Sumagot si Wu Chen, 3 buwan na ang nakalipas, nang nagre-recruit ng mga intern ang ate mo sa isang universidad. Naisip ni Liruobing, totoo naman yon, pero paano niya nalaman? Sinabi ni Liruotay, 3 buwan pa lang kayong magkakilala. Ate, sa ganoong kaikling panahon, sigurado ka bang kilala mo na ng husto ang lalaking to? Sabi nila kahapon nasa Lotus Bar ka kasama ang isang babae. Nagtaas ng kilay si Liruobing. Babae. Sumagot si Wu Chen, huwag kang mag-isip ng masama. Ang babaeng yon ay si Mu Qianqian, anak ni Mu Zihai, ang may-ari ng East China Sea Mu Biomedical Group. Sa totoo lang, dapat kang magpasalamat sa akin. Kung hindi ko napigilan si Liu Huzi kahapon at natuloy siya sa balak niya, baka hindi mo na yon naayos. Sa isip ni Wu Chen, ang East China Sea Mu Group ay nangungunang biomedical group sa East China Sea. Ang matandang may-ari nito, si Mu Zihai, ay mayaman na bilyon-bilyon at miyembro ng National People's Congress. Malalakas ang koneksyon niya. Kung ang grupo sa East China ay isang dragon, ang grupo ni Mu ay isang maliit na ahas. Sinabi ni Wu Chen, kung lalabanan mo ang grupo ni Mu, kahit manalo ka, malaking halaga pa rin ang mawawala sa iyo, hindi ba? Tumango si Liruotay. Salamat, tol. Naisip ni Liruobing, hindi ko inakala na ang kapatid kong walang inuurungan ay mapapatahimik ni Wu Chen sa ilang salita lang. Sinabi ni Liruobing, tama na ang satsat. May mahalagang bagay tayong pinunta rito. May taong gustong galawin ang Crown Club. Nanlaki ang mga mata ni Wang Zhuangyuan at Zhao Guaizi. Ano? Mariing sinabi ni Liruotay, impossible. Ako mismo ang nag-asikaso ng lahat. Malalaman ko dapat kung may ganitong balita. Sinabi ni Wu Chen, hindi mo sana ginamit ang video para i-blackmail ang mga yon at matagal mo nang dapat pinutol ang negosyo mo kay Xihu. Tiningnan siya ni Liruobing ng matalim. Nakikipag-ugnayan ka pa rin kay Xi. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, hindi yan mabuting tao. Sinubukan ni Liruotay magpaliwanag. Ate, kalma lang, may paliwanag ako. Sumingit si Wu Chen. Tama ang ate mo. Hindi mabuting tao si Xi. At ngayong pagkakataon, ipinagkanulo ka niya. Sinabi niyang ikaw ang may pakana ng lahat. Naningkit ang mata ni Liruotay. Ni hindi nga alam ng ate ko ang tungkol sa negosyo ko kay Xihu. Paano mo nalaman? Sino ang nagsabi sa'yo? Sumagot si Wu Chen, hindi mo na kailangang malaman. Nandito ako para sa ate mo, hindi para sa'yo. Tutulungan lang kita dahil kapatid ka niya at ayokong makita siyang malungkot kapag may nangyari sa'yo. Tahimik na napasinghap si Liruotay, pagkatapos ay tinuro si Wu Chen. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo ipapaliwanag ng maayos to ngayon, hindi ka makakalabas ng buhay dito. Pinakalma siya ni Liruobing. Uy, kalma ka lang. Hayaan mo siyang magsalita. Mariing sinabi ni Liruotay, ate, kahit paano kanya niloloko, hindi ako magpapaloko sa taong to. Malamig na sinabi ni Wu Chen, sa ngayon, kakaunting tao pa lang sa China ang nakakaalam nito. 4 na buwan na ang nakalipas, dumating si Liao Bo bilang Deputy Director ng East China Sea Police Department para imbestigahan ang Crown Entertainment. May mga investigador na nagpanggap na mga parokyano, at ang iba naman ay nagtrabaho roon ng palihim upang makuha ang ebidensya. Inabot ni Wu Chen ang isang papel kay Liruotay. Narito ang listahan ng mga undercover agents. Binasa ni Liruotay ang listahan at biglang nagbago ang ekspresyon niya. Agad niyang sinabi kay Zhao Guaizi, uy. Tawagin lahat ng tao, maghanda ng mga armas. Tumango si Zhao Guaizi. Opo, boss. Tumingin naman siya kay Wang Zhuangyuan. Ikaw, imbestigahan mo ang listahang to kasama ang mga tauhan mo. Opo, boss, sagot ni Wang Zhuangyuan. Tiningnan ni Liruotay si Wu Chen at sinabing, lahat ng impormasyong ito ay galing sa'yo. Kapag may mali, kasalanan mo to. Umupo si Wu Chen sa sofa at sinabing, sabihin mo muna kung magkano ang handa mong gastusin.
Makalipas ang ilang minuto, pagkatapos manigarilyo, tiningnan ni Liruotay ang video sa camera recorder. Hindi siya makapaniwala. Bigla niyang ibinagsak ang camera recorder sa mesa. Lahat ng nasa listahan, dakpin niyo agad. Hindi ko tumatanggap. Pero umiling si Wu Chen. Hindi mo sila pwedeng hulihin. Kapag may isa sa kanila na nawala, agad nakikilos ang pulisya. May hawak silang ebidensya laban sa'yo, lalo na sa mga iligal na sugal. Kaya mag-ingat ka. Nag-isip si Liruotay. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Wu Chen, gusto mo bang ituloy ito at makulong, o gusto mong makalusot ng ligtas? Tumahimik si Liruotay, saka tinanong, may solusyon ka ba? Tumanggo si Wu Chen, sabihan mo ang mga tauhan mo na huwag munang gumalaw. Tumingin si Liruotay kay Wang Zhuangyuan at nagpalitan sila ng tingin. Ano na ngayon? Ngumiti si Wu Chen. Mag-sorry ka muna sa akin, saka ko ayusin lahat. Sa isip ni Wu Chen, kailangan kong ipakita ang respeto ko dahil parte na ako ng pamilya niya ngayon. Sumingit si Li Rubing. Ano ba ginagawa mo? Pamilya tayo, tulungan mo siya. Hinawakan niya ang braso ni Wu Chen at idinikit ang dibdib niya rito. Hindi na tinag si Wu Chen. Hindi naman niya ako tinuturing na pamilya. Biglang pinagpawisan si Liruotay. Ano ka ba? Siyempre, tinuturing kita. Ngumiti si Wu Chen. Napilitan si Liruotay. Sige na, sorry na. Pasensya na, natakot lang akong niloloko mo ang ate ko. Tumanggo si Wu Chen. Yelan, hindi ko alam kung totoo yan. Pero dahil sa ate mo, bibigyan kita ng isang ideya. Una, kailangan mong patayin si Xihu. Masyado na siyang maraming alam. Kung buhay siya, walang mangyayari sa plano mo. Madalas siyang pumunta sa Villa 17 sa Lotus Pond Manor para gumamit ng droga kasama ang kabit niya. Kung mamamatay siya dahil sa overdose, walang magdududa sa'yo. Sinabi ni Liruotay. Ang galing ng ideyang yan. Nagpatuloy si Wu Chen, pangalawa, hawak na ngayon ni Liao Bo ang lahat ng ebidensya. Kunin mo lang yon at sirain, ligtas ka na. Sinabi ni Liruotay, sige, kukunin ko siya. Sinabi ni Wu Chen, baliw ka ba? Hindi mo siya basta-basta makukuha. Willow Street, 2nd Avenue, Unit 3, Room 501, sa ilalim ng aparador ng master bedroom, may nakatagong safe. Ang password ay 5-7-1-5-6-6-4. Nasa loob ang ebidensya. Dahil ito ay isang top secret mission, para maiwasan ang pagtagas ng impormasyon, iisa lang ang kopya ng ebidensya. Magpadala ka ng tao para nakawin at sirain ito. Tumingin si Liruotay nang may pagtataka. Sobrang detalyado. Pati password, alam mo. Nagpatuloy si Wu Chen, pangatlo, ipaalam mo ito sa matanda, lalo na ang negosyo mo kay Xihu. Kailangan mong ipaliwanag ng maayos. Hindi mo dapat kinalaban ang pamilya Wei. Matagal nang may alitan ang pamilya Li at Wei, at nagkaroon na noon ng matinding labanan kung saan marami ang nakulong. Laging may kalamangan ang pamilya Wei, kaya gusto ni Master Li na makipag-alyansa sa pamilya Ding para labanan sila. Binibigyan mo lang ng pagkakataon ang pamilya Wei na samantalahin ang sitwasyon at pabagsakin ang pamilya Li. Kapag nalutas na ang gulong ito, marami pang kailangang asikasuhin. Dapat malaman ito ng matanda. Sinabi ni Liruotay, sige, kakausapin ko siya. Sinabi ni Wu Chen, at para sa huling bahagi, sunugin mo ang Crown Club. Nanlaki ang mata ni Liruotay. Sunog. Sinabi ni Wu Chen, kaunting sunog lang, mas mabuti kung mapabalita ito para may dahilan kang isara at ayusin ang lugar ng hindi ka paghihinalaan. Kapag nagawa mo ang apat na bagay na ito, garantisado kong magiging ayos ka. Biglang kinurot ni Liruobing ang tenga ni Liruotay. Hoy, hoy, hoy. Naiintindihan mo ba ang sinabi niya? Napangiwi si Liruotay. Aray. Tama na. Huwag kang mag-alala, gets ko na. Biglang tumunog ang telepono ni Liruotay. Sinagot niya ito. Hoy, magkano ang nalugi? Sumagot ang nasa kabilang linya, 2 bilyon. Napamura si Liruotay. 2 bilyon? Pupunta ako riyan, hintayin mo ako. Huminga siya ng malalim at sinabi kina Wu Chen at Liruobing, may nangyari sa kasino. Hintayin niyo ako rito. Tumingin si Wu Chen sa kanya. Si Shen Guangjun ba, ang may-ari ng Fusheng Aluminum? Napaatras si Liruotay. Paano mo nalaman? Ilang minuto ang lumipas sa kasino.
Habang abala ang mga tao sa pagsusugal, sumigaw ang dealer, malaki. Malaki! Sinabi ni Wu Chen, dumating si Shen Guangjun sa East China Sea kahapon at sinadyang alisin ang mga eksperto sa pagsusugal mula sa Macau. Plano niyang bumawi sa kahihiyan niya noon. Patay ka na. Hindi mahalaga kung sino ka rito, ito ang kasino. Ang negosyo mo kay Xihu. Sa madaling salita, umaasa lang kayo sa koneksyon nyo para mandaya at nakawin ang pera ng Crown Casino. Ganyan talaga ang laro sa kasino, papanalunin ka muna tapos kukunin lahat pabalik. Dati, natalo si Shen Guangjun ng ilang daang milyon dito, dahilan para mawalan ng pondo ang kumpanya niya. Upang malutas ang problema, nangutang siya sa iba't ibang paraan. Sa proseso, nalaman niya na maraming mayayamang tao ang natalo rin tulad niya. Ikinuwento niya ito sa mortal na kaaway ng pamilya Li, ang pamilya Wei. Sa investigasyon nila, nadiskubre nila ang isang sikretong video recording. Sinamantala nila ito at nakipagsanib puwersa sa iba pang grupo upang pabagsakin ang pamilya Li. Sa normal na sitwasyon, hindi kakalabanin ni Shen Guangjun ang pamilya Li. Pero ngayon, wala na siyang pakialam, alam niyang tapos ka na. Mariing sinabi ni Li Ruotai, pinili niyang kalabanin ako. Hindi siya magtatagal ng buhay. Sinabi ni Wu Chen, huwag kang masyadong magpadala sa galit. Sa isang pribadong silid, nakatayo si Shen Guangjun, ang may-ari ng Fusheng Aluminum, habang pinapanood ang kanyang kaibigang may salamin. Ang lalaking may salamin ay nagsabi, Shunzi. Napahawak sa dibdib ang kalaban niya. Talo. Kinuha ni Shen Guangjun ang lahat ng chips at tumawa ng malakas. Hahaha. Yayaman ako. Biglang pumasok si Li Ruotai at nagsabi, maganda ang laro mo ngayon, Boss Shen. Tumingin si Shen Guangjun sa kanila at mumiti si Li Ruotai. Sinabi ni Shen Guangjun, hindi masama. Nanalo ako ng malaking pera ngayon. Wala kang problema doon, di ba, Yunali? Ngumiti si Li Ruotai. Maliit na halaga lang yan, kayang-kaya pa ng pamilya Li. Sinabi ni Shen Guangjun, pero kahit pa naglaro na ng salitan ang mga eksperto ng Crown Club, natalo pa rin sila. Mukhang mahina ang mga tauhan mo, Yunali. Biglang sumingit si Wu Chen, hindi ako sang-ayon dyan. Pinulot niya ang isang deck ng baraha at nilaro ito sa kanyang mga daliri na parang mahika. Boss Shen, paano kung maglaro tayo ng 2 round? Ipinakita niya ang isang royal flush ng spades. Natawa si Shen Guangjun. Bakit may isang bata rito? Li, hindi ka ba masyadong mapagpakumbaba? Natalo ka na sa akin ng 200 milyon ngayon, gusto mo pa talagang magpatuloy? Nakakahiya naman, hahaha. Napatingin si Li Ruotai kay Wu Chen. Ano to? Magaling din sa sugal ang bayaw ko. Napakagatlabi si Li Ruobing. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Sa isip ni Wu Chen, ang mga tunay na master ng pagsusugal ay mahusay sa pagbasa ng kilos at ekspresyon ng kalaban upang mahulaan ang kanilang mga baraha. Kailangan ito ng malawak na karanasan sa laro, isang bagay na malabong meron ang batang to. Sa simpleng obserbasyon sa ekspresyon ni Shen Guangjun, alam na agad ni Wu Chen kung anong baraha ang hawak nito. Biglang lumapit si Li Ruobing kay Wu Chen at tinanong, kaya mo ba talaga to? Sinabi ni Wu Chen, walang duda, kaya kong talunin ang kahit anong kasino sa mundo. Pagkasabi nito, umupo siya sa mesa at seryosong tumingin sa kanyang kalaban. Sa isip niya, hindi niya tinitingnan ang nakatagong baraha, gawi ba niya ito sa paglalaro. Ipinakita ni Wu Chen ang kanyang baraha, ang alas ng spades. Sinabi ng kanyang kalaban, ikaw ang mauuna, mas mataas ang baraha mo. Inihagis ni Wu Chen ang kanyang chips. 500,000. Iniayos ng lalaking may salamin ang kanyang salamin at sinabing, call. Sinabi ng dealer, susunod na taya, pakiusap. Muling tumaya si Wu Chen. 500,000. Tinanong ng dealer ang kalaban, at ikaw, Ginoo? Nag-fold ito. Ika-4 na round, nag-fold muli ang kanyang kalaban. Ika-8 round, sinabi ni Wu Chen, 500,000. Ika-15 round, nag-fold si Wu Chen. Ika-21 round, sinabi ng kanyang kalaban, 500,000, call. Ngumiti si Wu Chen. Panalo na naman ako. Sinabi ni Li Ruotai, Ginoo Shen, parang naubusan ng swerte ang taong kinuha mo. Napailing si Shen Guangjun. Yene, pakiramdam ko magkakaroon ng lucky break si Boss Li. Sa isip niya, bata, akala mo ba panalo ka na? Hindi mo alam, nahuli ka na sa bitad.
Sa loob ng sasakyan, sinabi ng kaibigan ni Shen Guangjun, nakagawian ko ng matalo sa ilang laro sa simula para maobserbahan ang galaw ng kalaban, maanalisa ang paraan niya ng pag-isip, at pagkatapos ay hikayatin siyang magpatalo sa huli. Wala kang dapat ipag-alala. Sinabi ni Shen Guangjun, pagdating natin sa kasino, ikaw na ang bahala. Sa isip ni Liruotay, natalo na ako ng mahigit 200 milyon. Mahirap nang umatras, at kung sakaling hindi sapat ang chips ng batang ito, siguradong magdadagdag ang kasino. Ika-30 round, sinabi ng dealer, susunod na taya, pakiusap. Tumaya si Wu Chen. 1 milyon. Tiningnan ng lalaking may salamin ang kanyang baraha at sinabing call. Hindi niya tiningnan ang kanyang nakatagong baraha, buong tiwala sa kanyang swerte. Pagkatapos lumabas ang susunod na baraha, biglang sinabi ni Wu Chen, sige, 1 milyon. Sa isip ng lalaking may salamin, napakapangit ng baraha ko, pero may pares akong hari, halos sigurado ang panalo. Sinabi niya, dahil ganito na rin lang, all in ako. Sa isip ni Liruotay, kung pagbabasihan ang baraha, mas malaki ang tsansa ng bayaw ko na manalo, pero hindi niya pa tinitingnan ang nakatagong baraha niya, kaya hindi pa sigurado ang resulta. Hinawakan ni Wu Chen ang kanyang baraha at biglang sinabi, all in din ako. Napangisi ang lalaking may salamin. Masyadong maliit ang pera sa mesa. Bakit hindi tayo magdagdag pa ng 100 milyon? Ngumiti si Wu Chen. 100 milyon? Kulang yan para sa totoong laban. Gawin nating 200 milyon na chips. Pinawisan ng husto si Liruobing. Biglang tinawag ni Liruotay ang mga sexy bunny ladies upang dalhin ang chips para kay Wu Chen. Muling nagsalita si Wu Chen. Pinapataas ko ang taya ng 100 milyon. Ikaw. Sa isip ng lalaking may salamin, base sa obserbasyon ko, itinutuon niya lang ang daliri niya sa nakatagong baraha kapag mahalaga ito. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na ang baraha niya ay alas. Bigla siyang nagsabi, fold. Inihagis niya ang kanyang King of Hearts. Masyado kang sabik, Ginoong Wu. Kung sinunod mo ang payo ko at nagdagdag lang ng 50 milyon, mas nanalo ka sana ng mas malaki. Nagtanong si Liruotay, ang nakatagong baraha mo ba ay alas? Yumiling si Wu Chen. Hindi. 2 puso lang. Galit na ibinagsak ng lalaking may salamin ang kanyang kamay sa mesa. Linlang mo ako. Ngumiti si Wu Chen. Hindi mo kinayang sabayan kaya huwag mo akong sisihin. Napapikit sa inis ang lalaking may salamin. Huwag kang masyadong magpakasaya. Mas lalo na kitang nababasa ngayon. Ika-31 round, parehong naging seryoso sina Wu Chen at ang lalaking may salamin. Tinignan ng huli ang kanyang baraha, 9 ng diamonds. Sa isip niya, magkapareho kami ng baraha, kaya maliban na lang kung ang nakatagong baraha niya ay 9 ng spades, wala siyang laban sa akin. Napakaliit ng tsansa na lumabas ang 4 na 9 sa isang laro. At hindi niya pa tinitingnan ang kanyang nakatagong baraha. Tumingin siya kay Shen Guangjun at tumango. Mukhang ito na ang tamang pagkakataon. Nahulog na siya sa bitad. Ngumiti si Shen Guangjun mula sa malayo. Sinabi ng lalaking may salamin, maganda ang baraha nating dalawa. Bakit hindi natin gawing isang labanan para malaman kung sino ang panalo? 200 milyon, all in ako. Ngumiti si Wu Chen. Nakakatuwa. Call. Tumahimik ang buong silid. Nataranta si Liruobing. Hindi ba masyadong delikado ang tumaya ng higit sa 200 milyon? Sinabi ni Liruotay, swerte siya ngayon, walang problema. Nagkatinginan sina Shen Guangjun at ang lalaking may salamin. Kampante siya. Sinabi ng lalaking may salamin, tandaan mo to, bata. Ang pinakamahalagang bagay sa pagsusugal ay ang hindi mawalan ng kontrol. Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, hindi ka magtatagal. Ano sa tingin mo, ikaw ang Diyos ng sugal? Tumaya ka ng ganito kalaki nang hindi mo man lang tinitingnan ang nakatagong baraha mo. Itinapon niya ang kanyang 9 ng diamonds. Ang 200 milyong to, akin na. Napamulagat sina Liruobing, Shen Guangjun at Liruotay. Siguradong panalo na siya. Natawa si Shen Guangjun. Ginooli, malaki ang pamilya mo. Siguradong hindi mo ikinalulungkot ang pagkawala ng ganitong kalaking pera, hindi ba? Umiti lang si Liruotay, pero halatang kinakabahan. Biglang nagsalita si Wu Chen. Tapos ka na ba? Kung ganoon, tingnan mo to. Hinugot niya ang kanyang baraha. Napasinghap si Liruobing sa kaba.
Biglang pinagpawisan ang lalaking may salamin at nauutal na sinabi, ito. Ang baraha ni Wu Chen, siyam ng spades. Ikaw binasa mo ang mga baraha. Impossible. Kailan mo ginawa yon? Tanong ng lalaking may salamin. Ngumiti si Wu Chen. Akala mo ba talaga hindi ko tinitingnan ang mga baraha ko? Simula pa lang ng unang laro, palagi ko nang tinitingnan ang mga ito. Alam mo kung bakit? Para magawa ito nang hindi mo namamalayan. Magaling kang manlalaro pero masyado kang mayabang. Akala mo ba madali mong mababasa ang estilo ko sa ilang laban lang? Ang akala mong kahinaan ko, kahinaan nga ba talaga? Ang mga galaw ko, gawi ko ba talaga? Naisip mo ba, kahit isang beses, na niloloko lang kita? Simula pa lang, ako na ang may kontrol sa larong ito. Ikaw ang biktima. Biglang hinawakan ni Liruotay ang balikat ni Shen Guangjun at sinabing, Ginoo Shen, lahat ng perang ginamit mo, inutang mo lang, hindi ba? Mukhang malaki ang problema mo ngayon. Nanginginig na sumagot si Shen Guangjun, papaano nangyari ito? Gulat na bumaling ang lalaking may salamin sa kanya. Ginoo Shen, ako eh. Mabilis na sumagot si Shen Guangjun, mag-usap tayo sa labas. Biglang sumigaw si Wu Chen, huwag kayong aalis. Saan kayo pupunta? Napalunok si Shen Guangjun. Ginoo Li, hindi ba ako pwedeng umalis pagkatapos matalo? Ganito ba kayo makitungo sa inyong mga bisita? Nagtaas ng kilay si Liruotay. Bakit hindi sila pwedeng umalis? Tumayo si Wu Chen. Ipapaliwanag ko mamaya. May kutsilyo ka ba? Pahiram. Iniabot ni Liruotay ang kanyang kutsilyo. Marunong ka bang gumamit nito? Binuksan ni Wu Chen ang kutsilyo at mumiti. Ano sa tingin mo? Lumapit siya sa lalaking may salamin, hinawakan ang kanang pulso nito, at biglang may nahulog na baraha mula sa manggas nito, isang alas ng spades. Nanlaki ang mga mata ni Liruotay. Sinabi ni Wu Chen, noong ika-15 laro, humingi ka ng card check at ginamit ang pagkakataon para nakawin ang alas na ito. Itinago mo ito sa manggas mo at inakala mong hindi ko napansin. Hindi kita ibinuking agad dahil hindi pa ako nananalo. Napamura si Liruotay. May lakas ng loob kang mandaya sa harapan ko. Ginoo Shen, may paliwanag ka ba dito? Nagsimula ng pagpawisan ng husto si Shen Guangjun. Aba, misunderstanding lang ito, nauutal na sagot ng lalaking may salamin. Ngunit biglang itinulak siya ni Wu Chen pabagsak sa mesa. Nilabag mo ang mga patakaran. Alam mo ang dapat mangyari, hindi ba? Itinarak ni Wu Chen ang kutsilyo sa kamay ng lalaking may salamin. Bayaran mo ang kapalit. Napasigaw ang lalaki. Kamay ko. Kamay ko. Napatingin si Wu Chen kay Shen Guangjun. Ginoo Shen, ano sa tingin mo? Napaungol sa sakit ang lalaking may salamin. Agi ang kamay ko eh. Biglang nagpanik si Shen Guangjun. Hindi. Wala akong kinalaman dito. Siya lang ang nandaya. Hindi ko siya inutusan. Lumingon si Wu Chen kay Liruotay. Aalis na ako. Ikaw na ang bahala sa natitira. Tandaan mo, huwag mo silang gagalawin sa loob ng clubhouse. Nagulat si Liruotay sa sinabi ni Wu Chen. Samantala, lumapit si Liruobing at nagtanong, masarap ba sa pakiramdam ang sumaksak ng kamay ng tao? Sumagot si Wu Chen ng walang emosyon, hindi. Napakunot noo si Liruobing. Ano? Tumingin si Wu Chen sa kanya at nagtanong, kung sarili mong kamay ang hiwain mo, anong mararamdaman mo? Napahinto si Liruobing, nakatitig kay Wu Chen na tila ngayon lang siya nakilala. Sa isip niya, paano siya ganito kakalmado pagkatapos gawin yon? Hindi kaya rin niyang pumatay. Paglabas, sumakay si Wu Chen at Liruobing sa kanyang Rolls-Royce Ghost. Napatingin si Liruobing kay Wu Chen at sinabing, hindi ko inakalang napakahusay mong magsugal. Ngumiti si Wu Chen. Salamat, pero huwag mong kalimutang bayaran ang utang mo sa akin. Umirap si Liruobing. Pera na naman ang iniisip mo. Biglang napansin ni Wu Chen ang isang bagay sa labas at matamang pinagmasdan ito. Nagtaas ng kilay si Liruobing. Ano ang problema? Malamig ang boses ni Wu Chen. May sasakyang sumusunod sa atin. Kinumpirma ito ng driver. Boss, may kotseng ang nakabuntot sa atin. Napahinga ng malalim si Liruobing. Paunahan mo. Mukhang si Ding Ruilong na naman to, talagang mahilig siyang magpadala ng mga espiya para sundan ako. Ngunit sa isip ni Wu Chen, hindi si Ding Ruilong to, hindi ikaw ang target nila.
Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Liruobing. Huwag kang matakot. Asikasuhin ko to. Napatingin si Liruobing sa malayo at inisip, ginagamit niya ang sitwasyong to para dumiskarte sa akin. Hindi ko inaasahan to pero aminado akong magaling ang galawan niya. Makalipas ang ilang sandali, dumiretso sila sa mall at kumain sa isang restaurant. Habang nag-aabang ng pagkain, nagtanong si Wu Chen, maraming nakakakilala sa'yo rito. Hindi ka ba nag-aalala na isipin nilang kakumpetensya mo ako? Umiling si Liruobing. Mas gusto kong mas maraming tao ang makakilala sa'yo. Biglang lumapit si Ginoong Handeli, chairman ng Longcheng Innovation Group. Oh, Ginoohan! Kumakain ka rin dito, bati ni Liruobing. Yan Lei. Sinabi ng kasintahan ko na gusto niyang kumain ng pagkain Cantonese, kaya dinala ko siya rito. Wu Chen, ito si Ginoong Han mula sa Longcheng Innovation Group. Iniabot ni Handeli ang kanyang kamay para makipagkamay. Ikinagagalak kitang makilala. Ang gwapo mo pala. Bagay na bagay kay NJ Lee. Ngumiti si Wu Chen. Salamat, Ginohan. Napakabait mo. Natawa si Handeli. Hahaha. Pasensya na kung naistorbo ko kayo. Dumating na kasi ang kliyente ko. Kakausapin ko na siya. Nang umalis si Han, ngumiti si Liruobing. Mabait yang si Handeli. Mahilig siyang makipagkaibigan. Isa siya sa mga opisyal ng East China Sea Chamber of Commerce. Ngumiti si Wu Chen. Hindi mo na kailangang ipakilala. Mas kilala ko siya kaysa sayo. Napangisi si Liruobing. Na, ikaw na ang pinakamagaling na negosyante. Nagsalita si Wu Chen. Pero hindi lahat gustong makipagkaibigan sayo. Tumawa si Liruobing. Siyempre. Marami akong karibal lalo na sa mga babae. Pero nakakatawa naman kung ituturing nila akong kaaway, hindi ba? Biglang may lumapit na babae. Oh, hindi ba si Miss Lee ito? Anong pagkakataon? Pero Miss Lee, kailan ka pa nagkaroon ng kasintahan? Tiningnan ni Wu Chen si Liu Kaixiu at inisip sa kanyang sarili, si Liu Kaixiu, na dating kilala bilang Liu Lijuan, 32 taong gulang, mula sa Lijuan Village, Erma County, Donghai City. 7 taon na ang nakalipas mula nang ikasal siya kay Lu Guanyan, chairman ng Donghai Jewelry Group, at nagkaroon sila ng anak. Sa tulong ni Lu Guanyan, naitayo niya ang Yongxiu Fashion Co., isa siyang katunggali sa negosyo ni Liruobing. Sinabi ni Liu Kaixiu, 27 ka na, samantalang mukhang nasa maagang 20s lang ang binata. Para kang isang matandang baka na kumakain ng batang damo. Sumagot si Liruobing, Miss Liu, alang-alang kay Boss Lu, ituturing ko na lang iyang sinabi mo bilang isang biro. Kaya itigil mo na. Ngunit mumisi si Liu Kaixiu at nagsabing, nag-aalala ka pa rin sa sinasabi ng iba. Matalim ang tingin ni Liruobing nang sumagot, sabi ko, tumigil ka na. Itinaas niya ang kanyang tasa ng mainit na kape, ngunit bago niya ito maitapon kay Liu Kaixiu, hinawakan ni Wu Chen ang kanyang pulso. Dahan-dahan lang, sabi ni Wu Chen. Hayaan mong ako ang humarap dito. Lumapit siya kay Liu Kaixiu at tiningnan ito mula ulo hanggang dibdib. Nagtaas ng kilay si Liu Kaixiu. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Wala lang, sagot ni Wu Chen. Parang nakita na kita dati. Ah, tama. Naalala ko na. Nagtatrabaho ka ba dati sa isang nightclub? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.